Ang susunod na programa ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, Linguistika at ang gamit nito. lengguwahe, Ay, tarantadong bata na to ah. karahasan, Wag po. sexual, horror o droga na, Kaya kong lipadin ang matataas na tuktok ng building at bundok. na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko yun! Gusto ko yun! Wouldn't stop me so bad again and again and again. And get out na! Hi, netizens! So, nandito ako sa aming CR. And alam niyo naman kung bakit nandito ako. Alright, what's up mga kaigan? Ayun na nga mga kaigan. So, ayun, panibagong araw, panibagong katarantudo. Huwag kang umasa dahil hindi sila, dahil ito ang tunay na mga gaganap. Cedric Los Santos bilang Lloyd Barrera. Millicent Aquino bilang Sina Harana. Angela Estoque bilang Alex Gansana. Rica Mirinal bilang Camille Trainoma. Adrian Aquina bilang G. Cross. Alright, what's up mga kaigan? Ayun na nga mga kaigan. So, ayun, panibagong araw, panibagong katarantudo ng mga inaantay nyo. So, kung hindi ka pa na... Gusto ko yun! Gusto ko yun! Isa pa mapalang araw sa inyong lahat. Ako po si Cedric Pedro Santos na nagmula sa BSED1H at sa araw na ito, nandito ulit ako sa tahanan ng mga natutulog na wala ng gistingan upang maghandog ng isang maikling vlog ukol sa kahalagahan ng pag-aaral ng linguistika. Gusto mo yon? Gusto ko yon! Kaya samahan mo na ako. Bago tayo magsimula sa ating video ngayon, gusto ko muna i-tour. So magkakaroon tayo ng cemetery tour dito sa aking paggagawaan o pagsushootingan ng aking video. Kung mapapansin nyo, andyan ang kanila mga brain. Dan yun ang kuyawarin ko, anak siya ng tita ko. So, iikot ko lang kayo dito. May mga halaman, may mga plantita ang aking tita at mahilig magtanim ng halaman. Meron itong bakod dyan, may barehas yan. And then, kapag inikot kayo, ay kapatid ko, nakahiga. Sinamahan niya ako mag-video kasi mainit daw para mag-bike. So, nag-motor kami, mamaya gabay ko pauwi. Yun ang gamit namin motor. At dalawa lang po kami dito. Yes, tama kayo, magulo pa yung code ko. Dalawa lang po kami dito at mamaya uuwi na siya. So, mag-isa na lang ako dito. Tinanong ako ng mga tao kanina kung hindi ba natatakot na mag-video dito kasi di ba nag-iisa ako. Sabi ko, ba't naman ako matatakot? Wala naman na sila. So, dito ako mag-video. Pagkatapos ko ng house tour, tarang simulan ang pag-aaral, ang kahalagahan, ang katuturan ng wika. Gusto mo yun? Gusto ko yun! 75 years later. Isang napakahalagang parte ng buhay ng tao o ng ating lipunan ang tinatawag na linguistika dahil ito ay ang pag-aaral sa ating wika o agham na tumutukoy upang pag-aralan ang ating wika, ang mga konteksto, ang mga pinanggalingan na to at ang mga ibig sabihin nito. Dahil kung wala ang mga linguistiko na nag-aaral sa ating mga wika na tinatawag nating linguistika o pag-aaral sa ating wika, hindi natin malalaman o madidiskubre ang kahalagahan nito, ang katuturan nito at ang mga gamit nito. Kaya masasabi na ang linguistika ay napakahalagang parte o napakahalagang piraso ng ating lipunan. Dahil ito ang bumubuo sa ating pagkakaroon ng maayos at magkakaintindihan sa ating iba't ibang wika. Alam naman natin na ang linguistika ay ang pag-aaral sa ating wika o ang mga gamit nito. At ang mga taong papakadalubhasa dito ay tinatawag na linguista. Napakahalaga ng pag-aaral sa linguistika dahil hindi natin malalaman na ang ibig sabihin o ang mensahe ng isang komunikasyon ay nagmula ito sa salitang
wika, at ang wika ay nagmula sa salitang lengua na nagsabihin ay sinasalita gamit ang dila o nakikipagkomunikasyon gamit ang ating pakikipagsalita. Kaya naman napakahalagang pag-aralan ng linguistika, lalo na sa paaralan sa mga gurong nagtuturo dito upang malaman ng mga mag-aaral ang dapat at hindi dapat gawin sa ating wika, ang mga gamit ito at ang mga kahalagahan nito. Ang linguistika din ang dahilan upang matukoy natin ang wika na gamit pala upang maipalahad ang ating damdamin, ang ating emosyon, ang ating nais sabihin sa ating kapwa. Kaya naman ang linguistika ang siyang tumutulong upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaroon ng lingua franca. Halimbawa nito dito sa ating bansa, ang Filipino ang ating lingua franca at sa buong mundo naman ay Ingles. Nang dahil sa linguistika, natutukoy natin ang mga ating pangangailangan at malaki ang naitutulong na ito sa ating buhay. Dahil ang linguistika ang siyang nagbibigay sa atin ng liwanag upang magkaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa. Kaya naman, nagpapasalamat ako o kailangan natin magpasalamat sa mga taong patuloy na nagdidiskubre at nag-aaral sa mga wika sa ating paligid at sa buong mundo. Isa na nga dito, sina Epifanio de los Santos, si Baltasar, at marami pang iba na hanggang sa ating henerasyon ngayon, may mga tao pa rin na nagbibigay halaga upang pag-aralan ang ating linguistika. Bilang isang mag-aaral, napakahalagang magkaroon ng pag-aaral sa mga ating wika o sa mga ating sinasalita sa pang-araw-araw. Dahil ito ang siyang nagbibigay sa atin ng kaluluwa upang tayo ay makipagkomunikasyon sa ibang tao at sa kapwa natin tao. Alam nyo ba na mayroon tayong mahigit kumulang 6,000 na wika sa ating buong mundo? Diba napakadae? At sa tulong ng mga linguistika o pag-aaral ng wika, nalalaman at natutukoy kung ano ang mga wika sa particular na lugar. Sa pagtuklas ng karunungan, napakahalaga ang papel ng linguistika dahil ito nga ang siyang gumagabay upang tumuklas ng mga wika at gumabay upang magkaroon ng karunungan sa isang tao. Ang paggalaw nito, ang mga bagay na kanyang matutuklasan ay magsisilbing daan upang magsilbing o madagdag sa kaalaman sa kanyang karunungan. Kaya naman ang linguistika ang tumutulong upang magkaroon tayo ng mga karunungan sa ating pag-iisip at sa ating paligid. Muli, ako po si Cedric Pedro Santos na nagsasabing, gusto mo yan? Gusto ko yan! Paalam! What's up, Sebis? Today's video ating tatalakayin ay patungkol sa etnolinguistiko. Arat na! Ang etnolinguistiko ay isang sangay na linguistika na nakapokus sa pag-aaral sa relasyon o koneksyon ng wika at kultura, maging kung paano at ano ang pananaw ang bawat pangkat etniko o mga etnikong grupo. Kapag sinabing pangkat etnolinguistiko o ito ay tumutukoy sa pagkapare-pareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa. Ayon sa kultura, may dalawang batayan sa paghahati, etnisidad, at pangalawa naman ay wika. Ang wika ay ang pangunahing pagkakakilanlan ng mga grupong etnolinguistiko. Ang etnisidad naman ay tumutukoy sa kamag-anakan. Ang etnolinguistika ay isang larangan sa antropolohiyang linguistika na nag-aaral ng ugnayan sa pagitan ng wika at kalinangan. Ang paraan kung paano tinatanaw at tinaramahan ng mga pangkat etniko ang mundo. Isa itong kombinasyon sa pagitan ng etnolohiya at ang linguistika. Ang etnolohiya ay tumutukoy sa paraan ng buhay ng isang buong pamayanan o iyong lahat ng mga katangian kung bakit naiiba ang isang pamayanan mula sa isa pa. Ang mga katangian ito ay gumagawa ng mga aspetong pangkultura na isang pamayanan o ang isang lipunan. Ang isang kilalang-kilala, ngunit kontrobersya
na paksang etnolinguistiko ay ang hypothesis ng Sapir-Whorf na nagsasaad na ang persepsyon ay hinahangaan o iniimbitahan na kung ano ang maiilaraw sa sariling wika ng isang tao. Ang kahalagahan nito ay ang dahil sa pagpapanatili nito sa mas nakikilala natin ang kaugalian at paniniwala ng isang pangkat etniko na katutulong ang iba't ibang pangkat etnolinguistiko sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnan ng Pilipino. Dahil ang mga kulturang ipinamana sa atin ng mga ninuno natin ay taglay pa rin nila. Hindi nila nakakalimutan kung ano mga kultura ang mayroon ang bansa natin dahil sa kanila mas nakikilala pa ang mga bansa natin. At muli, dito tayo nagtatapos at ako'y nagpapaalam sa inyo. Ako nga pala si Millicent J. Aquino na nagmula sa pangkat ng BSED 1H. At yun lamang po, maraming salamat. Hi netizens! Kung makikita ninyo, andito ako sa likod ng aming bahay, sa harap ng kabukiran. So ngayon, pag-uusapan natin ang sinkronikong linguistika at ang kahalagahan nito. Ang sinkronikong linguistika ay tinatawag ding descriptive linguistics sa Ingles. Ito ay sangay ng linguistics na naglalarawan sa wika sa isang partikular na panahon. Tinatalakay din dito ang mga alituntunin sa pagsasama-sama ng mga tunog o ponema, phonolohiya, sa pagbubuo ng mga salita o morphema, morpholohiya, at ang pagbubuo ng mga phrase at pangungusap o ang mga sintak, upang nang sa ganon ay makagawa ng isang gramatika na nagpapahayag sa nalalaman ng isang katutubong nagsasalita tungkol sa kanyang wika o ang linguistic competence. Ang sinkronikong linguistika ay sadyang napakahalaga sa bawat isa sa atin dahil sa pamamagitan nito ating mabibigyang kahulugan at paglalarawan ang bawat salita at wika. Sa pamamagitan din nito, makakabuo tayo ng isang angkop na pangungusap gamit ang angkop at tamang uri ng mga tunog at mga salita upang maiayos ang ating gagamiting gramatika. Dahil ako, bilang isa sa mga nagpapakadalubhasa sa wikang Pilipino o sa asignaturang Pilipino, ay nararapat ko lamang mapag-aralan at maintindihan ang mga tamang uri ng tunog at mga salita upang maiayos ang gramatikang aking gagamitin sa bawat pangungusap na aking lilikhain. Dahil bilang isa sa mga magiging guro sa hinaharap sa asignaturang Pilipino, mas gugustuhin kong sapat ang aking nalalaman o ang aking kaalaman patungkol sa gramatika at mga tunog o kaya ay sa wikang Pilipino o sa asignaturang Pilipino bago ko ito ibahagi sa aking magiging mga estudyante. Muli, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Angela Catrice Pera Estoque, galing sa pangkat na BSED 1H. Bye-bye! Hello guys! Panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman. Ang gagawin natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang kahulugan ng diachronicong linguistika. Handa na ba kayong malaman? Tara! Samahan niyo ako! Diachronicong linguistika. Ang pag-aaral ng mga pagbabago sa isang wika sa loob ng maraming taon ay ang paksa ng diachronic o historical linguistics. Sa nakatuwid, tinitignan ang mga historical linguists ang edukasyon ng isang wika.
Dinadakas nila ang mga katangilyang wika nito dati sa katangian na common sa kanilang kronolohiya, istruktura at leksikon. Ang mga nakatangyarihang wika ay tinataya nilang nanggaling sa isang wika lamang na tinaguriang proto-language. Ang orihinal na wika na ito ay kanilang magawan ng reconstruction sa umugitan ng mga salita na galing sa mga dati language nito sa magkasing kahulugan at humigit kumulang magkasing tunog. Ang mga salitang ito ay tinatawag na congruent set. Ang mga sumusunod ay cognate set ng mga wika sa Ungilyang Polynesian kung saan naugilang ang mga wika sa Pilipinas. Ang salitang kahoy ay ginamitan sa Cebuano, Hiligaynon, Tausug Bicol, kayo naman. Ito sa Iganag, kayo. Sa Ilocano, Maranao, Maguindanao, Pohon, Kaju. Sa Indonesia, Tohon, kayo. Sa Malaysia, Kiyo. Sa Pangasinan at Punong Kahoy sa Tagalog. Tanganiwa, 1972. Ang cognate set ay kahoy, kayo, kiyo, pohon, kaju, pohon, kayo, at punong kahoy. Sa pamamagitan ng pagkakontara ng mga cognate set ay matataya ng historical linguist ang panahon ng paghihiwalay ng mga wika sa isang pamilya at masasabi rin nila kung ang ating wika sa isang pamilya ang mas matanda. What's up mga kaigan? Panibagong araw, panibagong matututunan naman. Ang ating tatalakay ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa Sociolinguistika. Tara, magsimula na tayo. Ayan mga kabagsik, bago tayo magsimula sa ating talakayan ay alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng Sociolinguistika. Ang Sociolinguistika mga kaigan ay ang pag-aaral ng epekto ng anuman o lahat ng mga asepto sa lipunan. Kabilang ang kalakarang pangkultura, mga ekspektasyon o inaasahan, at diwa ng konteksto sa kung paano ginagamit ang wika at mga epekto ng paggamit ng wika sa lipunan. Mga kaigan, kaiba ng sociolinguistika mula sa sosyolohiya ng wika dahil nakatuon ang sociolinguistika sa epekto ng lipunan sa wika, habang ang sosyolohiya ng wika naman ay nakatuon sa epekto ng wika sa lipunan. Mga kaigan, mahalaga ang sociolinguistika upang makaintindi sa mga sinasabi ng mga tao sa lugar na pupuntahan natin. At bilang isang taong may kakayahang sociolinguistika, may kakayahan kang makisama sa iba't ibang uri ng mga taong nakikisalamuha natin. Sapagkat sa pamamagitan nito, maintindihan natin kung ano ang mga saloobin nila. Mga kaigan, alam niyo ba na sumasaklaw ng malaking bahagi ang sociolinguistika sa gramatika? Pangkasaysayang napakamalapit ng linguistikong antropolohiya at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang larangan ay pinagtatalunan kamakailan lamang. Dito na nagtatapos mga kaigan ng ating talakayan. Nawa ay may natutunan kayong panibagong aral at panibagong kaalaman. Hanggang sa muli!